O ano? Hindi ka na makasagot. Baka gusto mo pang dagdagan ang pagsisinungaling mo. Sige lang, magsinungaling ka pa. Ikaila mo pa. Pero hindi mo na mababago ang paniniwala ko, Ricardo. Niloko mo na ako. Isa kang manloloko. Mahal. Mahal. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ano? Hindi mo sinasadya? Kaya ba ilang beses may nakakita sa'yo kasama ang babae mo? Hindi ko hahayaang maging masaya kayo habang ako ay nalulugmok sa miserable kong mundo. Gagawa ako ng paraan para mapabagsak kayo. Lalong-lalo ka na, Perlas. Taon isa, sa isang malayong lugar sa Mindanao. Nakaupo sa loob ng maliit na kapilya si Ligaya. Taimtim niyang minamasdan ang mga batang mag-aaral mula 3 hanggang 5 baitang ng mababang paaralan ng Santa Catalina. Ngayong araw kasi, gaganapin ang unang komunyon ng mga batang ito. Si Ligaya ay isang katekista. Aontilia ang tawag sa kanya ng mga kabataang kanyang tinuturuan ng relihiyon sa paaralan. Narito na ba ang lahat? Mahigpit na tanong ni Ligaya sa mga bata. Ganito. Makinig kayo. Ilang beses na tayong nag-practice kaya alam na ninyo ang inyong gagawin, ha, mga bata. Pagdating ni Father, magmano ang lahat, tapos magbibehave. Okay. Makinig at huwag makipagsikahan sa katabi. Maliwanag ba? Sabay-sabay na tumugon ang mga kabataan. May 20 silang bilang. May dalabang kandila ang lahat, tanong ni Ligaya. Hala, naiwan ko po yung akin, Aontilia, pag-amin ng isang batang lalaki. Naku naman. Ilang minuto na lang at darating na ang pari. May pera ka ba dyan? Bumili ka na doon sa may tindahan, dali. Wala din po akong dalang pera eh. Hay nako, sakit ka talaga sa ulo. Sige na nga, ako na ang bibili. Maupo ka na lang dyan. Kahit medyo mabunga nga si Ligaya, malaki ang respeto sa kanya ng mga kabataan dahil siya ang nagsisilbing guro sa pananampalataya nila. Hindi taga rito sa baryo Santa Catalina si Ligaya. Na-assign lang siya roon dahil bihira ang pagbisita ng pari sa baryo. Isang beses lang sa isang buwan bumibisita ang kanilang pari. Siya at ang iba pa niyang kasamahan ang nagsisilbing tulay upang maiparating ang mga aral ng simbahan sa mga nananampalataya sa nasabing baryo. Ang isang katekista ay isang tao na nagtuturo ng doktrina ng Kristiyanong pananampalataya. Sila ang mga katuwang ng mga pari sa pagpapalaganap ng pananampalataya at paghubog ng mga Kristiyanong komunidad. Matapos ang magulong ngunit matagumpay na seremonya, pagod na umuwi si Ligaya sa kanilang tahanan. Malayo ang baryo ng Santa Catalina sa sentro ng bayan, kung saan matatagpuan ang malaking simbahang Katoliko. Kumusta naman ang pagboboluntaryo mo, Lia? Tanong ng kanyang ina, si Nanay Corazon, habang naghahapunan. Maayos naman ho, inay. Bakit ka ba nagtitiis dyan sa pagiging katekista? Wala ka namang napapalang sweldo. Nay, alam niyo naman ang dahilan. Ito po ang paraan ko para makapagbayad sa mga kasalanan natin. Umiling-iling si Nanay Corazon. Kahit ilang taon ka pang manilbihan dyan sa simbahan na yan, hindi ka aasenso. Hay naku! Alam mo kung bakit? Kasi andyan na naman tayo sa pinag-uusapan yan. Pwede bang tumahimik na lang kayo? Hindi kayo nakakatulong. Kailan ba daw pupunta dito yung mag-asawang De La Cruz, usisa ng ina? Bukas ho. At alam mo na ang gagawin mo ha. Aba, kailangang makadilihensya na tayo ng pera. Opo, Nay. Alam ko. Hindi niyo na kailangang ulit-ulitin pa. Hoy, huwag kang magrereklamo kung pinapaalalahanan kita. Kung hindi ka lang sana nagpapaalipin sa simbahang iyan, maganda pa sana ang takbo ng buhay natin. Ito na nga lang ang paraan ko para makabayad sa mga kasalanan ninyo, Nay. Tapos kayo pa itong walang kasalanan? Bakit? Kasalanan bang ang pagiging isang manghula? Ang kasalanan ay ang ginagawa mo. Kunwari naglilingkod ka sa simbahan para sa kapwa, kuno, pero ang totoo, para lamang sa sarili mong hangarin. Para takpan ang kahihiyan ng pamilya natin. Para sa inyo to, Nay. Para mapatawad kayo ng Panginoon sa mga naging gawain ninyo. Bumabawi lang ako sa Diyos para kahit paano mapatawad niya kayo sa panloloko niyo sa ibang tao dahil dyan sa mga pekeng hula niyo na pinaniniwalaan nila. Mapatawad?
Heto na naman tayo, nagtatalo sa mga walang kwentang bagay. Ang mabuti pa, ikuha mo na lamang ako ng tubig. Sumisikip ang dibdib ko sa mga pinagsasabi mo. Samantala, sa magandang bahay ng mag-asawang De La Cruz, nakahilig si Perla sa balikat ni Ricardo habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa kanilang veranda. Mahal, hindi ka ba nagsisisi na ako ang pinakasalan mo? Tanong ni Perlas. Anong klaseng tanong yan, mahal? Siyempre, hindi. Ano ka ba? Hay, naniniguro lang naman ako. Alam mo na, ilang taon na din tayong nagsasama, pero hindi pa rin kita nabibigyan ng anak. Sus, ano ka ba? Kung makapagsalita ka, parang ikaw ang may problema. Wala namang baog sa atin, di ba? Ang doktor na mismo nagsabi niyan. Pasasaan ba't bibiyayaan din tayo ng Panginoon, mahal? Kaya huwag ka nang mamroblema. Bukas pupunta tayo sa kabilang lungsod. Mag-aabot tayo ng tulong sa pinakamalaking simbahan doon. Sana idinggin ng Diyos ang matagal ko nang ipinagdarasal. Huwag tayong mag-demand, mahal. Tamang hintay lang. May mga dahilan ang Panginoon kaya hindi pa niya binibigay ang gusto natin. Di ba? Sabi ko nga sa'yo, hanggat hindi ka pa nagme-menopause, may pag-asa pa. Hay, ang lawak talaga ng pangunawa mo, mahal. Kaya nga love na love kita eh. Asus, ang sweet-sweet naman ng asawa ko. Pumasok na nga tayo sa loob at baka maginaw tayo dito, mahal. Bakit? Parang iba ata ang pinapahiwatig mo. May gusto ka bang gawin ha? Aba, ang talino mo talaga. Ikaw, loko ka talaga. Pero sige na nga. Malay natin, pagkatapos nating magawa yan ngayon, baka makabuo na rin tayo. Matapos ang mainit na sandali, napag-usapan ng mag-asawa ang kanilang gagawin kinabukasan. Siguradong matutuwa ang mga batang mabibigyan natin ng kaunting tulong, sabi ni Perlas. Tama ka, mahal. May napag-usapan din kami ni Padre tungkol doon sa mga matatandang may sakit. Magpapaabot din tayo ng konting tulong para sa kanila. Salamat, mahal, ha? Palagi mo kasi akong sinusuportahan. Naman. At wala kang dapat na ipagpasalamat, mahal. Dalaga't binata pa lang tayo, naglilingkod na tayo sa Diyos. Muntik ka nang ang maging pari noon eh. At ako naman ay maging madre. Kaso, nauwi rin tayo sa labas ng kumbento dahil mas pinili natin ang ating pagmamahalan. Pero hindi ibig sabihin noon ay hihinto na tayo sa paglilingkod sa Kanya. Tama ka, mahal. Bilang isang mabuting Kristiyano, handa tayong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Kabanata 2, ang pagtatagpo. Kinabukasan, abala sa pag-aayos ng mga sobre si Ligaya na ipamimigay niya sa mga dadalo sa misa. 8:00 pa magsisimula ang misa, ngunit maaga pa lamang ay marami ng tao sa loob ng simbahan. Isa-isang pinamahagi ni Ligaya ang mga sobre. Pagkatapos, naupo siya sa isang sulok at nagmasid sa mga nagsisidatingan. Napansin niya ang isang dalagang nasa 15 taong gulang na nakasuot ng backless na damit na kulay pula. Lantad ang likod nito na sinusundan naman ng tingi ng mga kabataang lalaking nadadaanan ng dalaga. Alam nang pupunta sa simbahan tapos nagsusuot pa ng ganyan. Nadedemonyo tuloy ang mga mata ng ibang kalalakihan, bulong ni Ligaya sa sarili. Malapitan nga. Pasimpleng lumapit si Ligaya sa dalaga. Umupo siya sa tabi nito at mahinang nagsalita. Iha, pwede bang isuot mo yung jacket mong nakasampay lang dyan sa braso mo? Simbahan ang pinuntahan mo, hindi disko. Tiningnan siya ng dalaga nang may pagtaas ng kilay, ngunit hindi na ito nagsalita. Isinuot naman ito ang jacket at muling tumingin kay Ligaya, na para bang nagtatanong kung okay na ba. Nagpakawala ng peking ngiti si Ligaya sa katumayo na lamang para umalis. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang marinig niya ang bulong ng dalaga, pakialamera. Hindi na niya ito pinatulan. Lumingon na lamang siya at ninisan ito ng matamis. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Pumupunta lang sa simbahan para magpakita sa mga kaedad nila. Samantala, ilang sandali pa ay dumating na ang mag-asawang De La Cruz. Kaagad na lumapit ang mga ito sa pari. Mula sa kanyang pwesto, minasdan lang ni Ligaya ang mag-asawa. Makalipas ang ilang sandali, lumapit sa kanya ang gitaristang si Benjo. Ang ganda talaga ni Emref De La Cruz. Pati yung asawa niya, ang pogi at mukhang mabait. Pinagpala talaga sila ng Panginoon dahil sa kanilang kabaitan.
Matulungin sa kapwa at mapagbigay sa mga nangangailangan. Sakto lang naman ang ganda ni Perlas de la Cruz, Benjo. Mas maganda pa rin si Birheng Maria kaysa sa kanya. Oy! Huwag mo silang ikukumpara. Sa katotoo namang maganda si Kim F. de la Cruz, Maganda nga. Pero hindi naman nabibigyan ng anak ang asawa niya. Alam mo, Lia, napapansin ko lang parang mailihim kang galit kay M.S. de la Cruz. Sira. Wala akong galit sa kanya. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Na kahit gaano ka pa kaswerte sa buhay, may mga bagay pa ring ipagkakait sa'yo. Katulad niya, mayaman, maganda, makinis, minamahal ng marami, pero hindi nagkakaanak. Sa bagay, wala naman kasing perpekto dito sa mundo. Matapos may alay ang misa, nagtipon ang mga kabataan para sa feeding program ng mag-asawang De La Cruz. Lahat ng batang naroon ay puno ng saya at masayang kumakain. Taos pusong nagpapasalamat sa mag-asawa habang ito'y nag-aabot ng mga pagkain. Ilang sandali pa, isang batang lalaki ang lumapit sa mag-asawa. Narinig ni Ligaya na nanghihingi ito ng pambili ng gamot para sa inang may sakit. Hindi nag-atubili si Perlas na pagbigyan ang munting hiling ng bata. Sobrang nagpasalamat ang bata na halos maiyak pa. Pagkakataon ko na, bulong ni Ligaya sa sarili. Lalapit ako sa kanila. Hihingi ako ng pera para kay nanay, kunwari para sa gamot niya. Nagmamadaling lumapit si Ligaya sa mag-asawang magiliw na nagmamasid sa mga batang kumakain. Pinalungkot niya ang mukha at humarap kay Ricardo. Magandang araw po, Jim F. de la Cruz. O, magandang araw din naman. Alam ko pong kalabisan na kung hihiling po ako sa inyo. Pero wala na po akong ibang malalapitan. Nangangailangan po ng gamot ang nanay ko kaya kakapalan ko na po ang mukha ko. Kahit konting tulong lang po, Jim F. de la Cruz, malaking bagay na po iyon sa amin. Ano bang sakit ng nanay mo? Hindi ko pa po siya maipa-check up Pero malubha po ang ubo niya. Hinihingal at wala na pong ganang kumain. Abay, kailangan maipa-check up ang nanay mo. Baka kung ano na ang sakit niya. O, sana makatulong yan. Maraming salamat po, Jim de la Cruz. Napakabuti niyo po. Ang Diyos na po ang bahalang magbalik ng biyaya sa inyo. Maraming salamat po. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Ligaya. Isa po akong katekista na naka-assign sa Santa Catalina. Pero kapag linggo naman, dito po ako tumutulong. Alam mo, Ligaya, sa susunod na linggo, may ipamimigay kami para sa mga matatanda. Sana'y mamit ko rin ang nanay mo. Sisikapin ko pong makadalo doon, Jim F. de la Cruz. Maraming salamat po. Matapos ang programa, umuwi na si Ligaya sa kanilang bahay. May nakuha ka ba? Tanong agad ni Nanay Corazon. Naman, Nay. Ako pa ba? Magaling. May pantayan na ako sa tong-its mamaya. Sa susunod na linggo, magbibigay daw ulit si Enif de la Cruz. Magpunta kayo para may maiuwi kayo para sa sarili nyo. Nay, alam mo namang allergic ako sa simbahan nyo. Aba, kung ganoon, wala kayong parte. Ayaw nyo Ay naku, Lia, gamitin mo nga iyang utak mo. Mas makakakuha ka pa ng malaki-laki kung sasabihin mong hindi ako makakadalo dahil hirap akong makalakad. Nga, Nay. Sige, yan ang sasabihin ko. Ang talino niya talaga pagdating sa ganyan. Syempre naman. Ako kaya. Pero alam mo, Lia, may mas maganda akong idea para mas makahakot pa tayo ng salapi sa kanilang mag-asawa. Ano naman po yun, Nay? Akitin mo si Im de la Cruz. Kumabit ka sa kanya. Bata ka pa at maganda, saka may ibubuga ang hubog ng iyong pangangatawan. Akitin mo siya para mabaling sa iyo ang pagtingin niya. Tutal, hindi naman siya nabibigyan ng asawa niya ng anak. Kapag nagkaanak kayo, alas na yon para matikman natin ang masaganang buhay. Kayo talaga, Nay. Pinapahamak niyo ako. Gaga ka talaga. Mag-isip ka nga, paano ka mapapahamak? Tinutulak nga kita para mapaganda ang buhay mo. Ang buhay natin. Hindi ko alam kung paano mangakit ng lalaki. Saka, kahit ganito ako, kinikilabutan ako sa mga sinasabi niyo. Utak ang pairalin mo, Ligaya. Utak. Isipin mong mabuti kung ano ang magandang maidudulot sa atin noon. Saka ko naiisipin yan, Nay. Ito,
Ito ang pera para sa gamot ninyo. Gamot sa pagiging sugarol. Akin na to baka mahuli pa ako. Kabanata 3, ang tukso at ang pagbagsak. Pagsapit ng linggo, maraming matatanda ang nagtipon sa loob ng simbahan pagkatapos ng misa. Masayang namahagi ang mag-asawang De La Cruz ng mga bigas, sardinas, noodles, at gatas para sa mga nakatatanda. Nagbigay din sila ng vitamins. Nang magsyalisan na ang mga ito, saka pa lamang lumapit si Ligaya sa mag-asawa. Magandang araw po sa inyong dalawa. Ligaya, tama ba? Opo. Hindi kita nakita kanina. Nakadalo ba dito ang nanay mo? Nandoon lang po ako sa kabilang sulok kanina, kaya hindi niyo po ako napansin. Hindi po nakapunta si nanay kasi hindi po siya makabangon eh. Napa-check up mo na ba ang nanay mo? Naman po. Sabi po ng doktor, kailangan niyang magpahinga kaya hindi ko na po siya isinama dito. Sabi mo, hindi siya makabangon. Yun nga po ang ibig kong sabihin. Hindi siya pwedeng lumabas kasi pinagbawalan pa siya ng doktor na magkikilos. Naku, kawawa naman. Dalhin mo ito sa kanya. Iniabot ni Perlas ang bigas, gatas, sardinas, at noodles kay Ligaya na nasa loob ng isang malaking plastic. Tanggapin mo rin ang perang ito para may pambili ka ng gamot niya. Ipainom mo din sa kanya ang vitamins, ha? Makakatulong yan para mapabilis ang pagbalik ng lakas niya. Naku, labis-labis na po ito. Maraming salamat po. Walang anuman, Ligaya. Masaya akong matulungan ka at ang nanay mo. Salamat din kasi ikaw ang nagtuturo sa mga bata sa Santa Catalina na maging mabuting Kristiyano. Masaya po akong makapaglingkod sa mga kabataan, Jim F. De La Cruz. Naputol ang pag-uusap nang dumating ang pari. Naatuon ang pansin ni Perlas doon at nakipag-usap. Si Ligaya naman, ibinaling ang atensyon kay Ricardo na nag-aayos ng mga natirang ipinamimigay. Sinipat ni Ligaya ang sarili at saglit na inayos ang buhok saka lumapit sa lalaki. De La Cruz, may maitutulong po ba ako? Wala na. Maayos na ang lahat. Salamat. Dadalhin niyo po ba yan pabalik? Hindi na. Iiwan na namin dito. Nakausap ko na si Padre kanina. Mabuti po at hindi kayo nagsasawang maging sponsor sa parokya. Iilan na lang din po kasi ang mga kagaya ninyo. Hindi nakakasawang pagsilbihan ang Panginoon, Ligaya. Kagaya ng paglilingkod mo sa Kanya, hindi kami nagdadalawang isip na tumulong sa kapwa. Mawalang galang na po, medyo personal po ang itatanong ko. Sige lang. Ano ba iyon? Hindi po ba kayo nagagalit sa Kanya? Kasi balita ko po, matagal nyo nang gustong magkaanak, tapos hindi pa rin kayo nabibiyayaan. Alam mo, minsan nagtatanong din naman ako. Pero alam ko na ang lahat ay may dahilan. Ni minsan po ba isinisi ninyo ang asawa nyo? Wala naman siyang kasalanan. At ginagawa naman namin ang lahat ng paraan para magkaanak. Ang kaso nga lang, hindi pa talaga panahon eh. Ayaw niyo pong mag-ampon. Alam mo, sumagi na rin yan sa isip ko minsan. Pero napag-isip-isip ko, mas gusto ko talagang magkaroon ng sariling anak, yung galing talaga sa amin. Ang sarap niyo po siguro maging tatay. Mabait, saka mabuting tao. Ako kasi, hindi ko na nakilala ang tatay ko eh. Iniwan niya kasi si nanay nung malaman niyang buntis. Ganun ba? Nalulungkot akong nangyari yon sa'yo, Ligaya. Ganun na talaga siguro ang buhay, sir. Hindi perpekto, pero ayos lang po yon. Ang mahalaga, na itaguyod naman ako ng nanay ko. Alam niyo po, Jim F. De La Cruz, ang ipinagdarasal ko na lang ngayon ay bigyan pa sana ng Panginoon ng mahaba-habang buhay si nanay para makasama ko pa siya ng mas matagal. Kaya kahit nakakahiya na, kinakapalan ko pa talaga ang mukha ko na pumila kapag mailibreng namimigay ng mga kagaya nyo para po sa nanay ko. Napakaswerte naman ng nanay mo, Ligaya. May mapagmahal siyang anak. Maswerte po ang magiging asawa ko kasi handa po akong ibigay ang lahat ng pagmamahal ko, mapaligaya ko lang siya. Nako, bata ka pa para mag-asawa. Ilang taon ka na nga? 16 anyos na po. May nobyo ka. Naghahanap pa po. Piliin mo yung lalaking may takot sa Diyos. Alam mo kung bakit? Dahil hinding-hindi yun lalabag sa 10 utos. Kayo po ang pipiliin ko. Ha?
Ang ibig ko pong sabihin, kagaya niyo po ang pipiliin ko. Mapagmahal, saka may takot sa Diyos. Saglit na lumingon si Ricardo sa kanyang asawa. Sinamantala naman ni Ligaya ang pagkakataong iyon para pasimpleng buksan ang isang buttons ng kanyang blusa. Binuka pa niya ang harapan noon para lumantad ang maumbok niyang dibdib. Naku, may balat pala ng candy dito, anya, sinadyang lakasan ang boses. Nang mapalingon si Ricardo, dumukwang siya para pulutin ang balat ng candy. Lihim siyang napangiti nang mapansin ang pagsunod ng tingin ng lalaki sa nakaluwang niyang dibdib. Sa pag-angat niya ng tingin, kaagad na nag-iba ito ng tinitingnan. Nagpaalam na siya at lumabas ng simbahan. Unang hakbang para sa tagumpay. Pasasaan ba't ako naman ang magpapakasasa sa kayamanan mo, Dinwiddie de la Cruz? Lihim na sinundan ni Ricardo ng tingin ang palabas na dalaga. May kakaibang kiliti sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang nakayakap sa kanya ang natutulog na si Perlas, hindi maiwasan ni Ricardo na isipin ang maputi at makinis na dibdib ni Ligaya. Diyos ko, ilayo ninyo po ako sa tukso. Kabanata 4, ang lihim na pagsasama. Isang araw, matapos ang kanyang pagtuturo, natanaw ni Ligaya ang sasakyan ni Ricardo sa labas ng paaralan. Sumakay siya. Si Himres de la Cruz po may inaasikaso sa Maynila. Sa susunod na linggo pa ang balik niya, sabi ni Ricardo. Saan tayo? Kayo na po ang bahala. Kahit saan, basta magiging masaya ako. Dinala siya ni Ricardo sa isang inn sa kabilang lungsod. Doon, naganap ang kanilang pagkakasala. Ha? Hindi mo naman sinabing birhen ka pa pala, Ligaya. Sinabi ko naman pong hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Kaya malamang wala pang nakakagalaw sa akin. May problema po ba? Wala naman. Nagulat lang ako. Huwag kang mag-alala, dadahan-dahanin ko na lang. Pwede ba, huwag kang magpupo sa akin. Ricardo na lang. Mas lalo ko tuloy nararamdaman na matanda na ako eh. Walang problema basta, ha? Huwag masyadong marahas kasi masakit. Dele, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Sa loob ng ilang araw, palaging nagkikita sina Ligaya at Ricardo. Palagi rin siyang nireregaluhan ng lalaki. Mukhang tiba-tiba kayata ngayon, Lia. Mayaman bang bumibisita sa simbahan ninyo? Tanong ni Nanay Corazon. Nay, masanay ka na sa mga grasyang natatanggap ko. Kasi, jowa ko na si M. de la Cruz. Sa kanya galing ang lahat ng yan, damit, relo, groceries, at pera. Talaga ba? Akin na ang parte ko. Dali. Teka, nagpapagalaw ka na ba sa lalaking iyon ha, Ligaya? Naman, Nay. Tingin niyo ba makukuha ko lahat ng to kung hindi ko pa isusuko ang aking dangal? Gaga ka talaga. Paano? Nabuntis ka na ba? Hindi pa, Nay. Matalino ang anak niyo to. Siyempre, gumagamit ako ng proteksyon. Magaling. Manang-mana ka talaga sa akin. Basta, huwag na huwag kang magpapahuli sa asawa niya, ha? Saka, huwag mong pairalin ang puso mo, Lia. Utak. Utak ang lagi mong dapat gamitin. Hay, Nay, ang saya-saya ko. Natatamasa ko na ngayon ang kaginhawahan. Makakasuot na rin ako ng mga gamit na kasing mahal ng mga sinusuot ni Perlas de la Cruz. At dahil maganda ako at mas bata, mas nakakaakit akong tingnan kaysa sa kanya. Samantala, napapansin na ni Perlas ang pagiging matamlay at malayo ng asawa. Isang gabi, kinonpronta niya ito. Johnny, may problema ba tayo? Wala naman, mahal. Bakit? May inililihim ka ba sa akin? Inililihim? Wala naman. Bakit ba? Mahal mo pa ba ako? Ano bang klaseng tanong iyan, mahal? Ano bang nangyayari sa'yo? Sagutin mo ako, Ricardo. May kinahumalingan ka bang ibang babae? Wala. Walang ibang babae sa buhay ko, mahal. Ikaw lang. Mahal na mahal kita. Pinagtawanan ni Ricardo ang hinala ng asawa, at sa halip, ginamit niya ang kanyang pagiging masuyo upang pagdudahan ito. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang nagkasala na siya. Kinabukasan, sinabi niya kay Ligaya na huminto muna sila sa pag-iinggit ni Perlas. Sumang-ayon si Ligaya, ngunit may kondisyon, tuloy ang sustento. Kabanata 5, ang paghihiganti at ang sumpa.
Isang araw, nagpunta si Perlas kay Nanay Corazon, na kilala bilang isang manghula, upang magpahula. Nagulat si Nanay Corazon nang makilala si Perlas, ngunit nagpanggap siya. Ayon sa kanyang tibola, may babae ang asawa ni Perlas at kailangan na nitong hiwalayan ito. Sinabi pa niyang isa itong maganda, bata at sexy. Labis na nasaktan si Perlas. Kinagabihan, sinabi ni Nanay Corazon kay Ligaya ang nangyari. Gaga, tinutulungan lamang kita. Papahiwalayin ko sila. Makikita mo, bukas, hihiwalayan na niya yon. Ngunit sa halip na hiwalayan si Ricardo, nagpa-marriage counseling ang mag-asawa. Lalong tumibay ang kanilang pagsasama. At isang araw, nagbunga ang kanilang pagmamahal, naglihi si Perlas. Nang malaman ito ni Ligaya, nag-init ang kanyang dugo. Lalong sumidhi ang inggit at galit. Hindi ko hahayaang maging masaya kayo. At isang gabi na naginip siya. Napanaginipan niya ang kanyang yumaong ina, na namatay dahil sa isang away sa sugalan, na iniabot sa kanya ang isang itim na libreto. Hanapin mo ito sa mga nakatago kong gamit. Makakatulong ito para mapabagsak ang mga taong nagpahirak sa iyo, Ligaya. Nagising si Ligaya at kaagad na naghalungkat. Natagpuan niya ang libreto, mga itim na kandila, at isang bolang kristal. Doon niya natutunan ang tungkol sa itim na mahika at pambabarang. Kanyang kinabisado ang isang orasyon para sumpain ang isang tao. Pagsapit ng feeding program, nagbalat kayo si Ligaya. Nagpanggap siyang isang matanda at nag-abot ng 2 bibingkang mailihim na sumpa kay Perlas. Magsisimula na ang kalbaryo mo, Perlas. At nagsimula nga. Nagsimula ang katawan ni Perlas na magkaroon ng mga pasa na hindi maipaliwanag. Ang mga pasa ay namaga, nagkasugat, at kumalat sa buong katawan. Walang doktor ang makapagbigay lunas. Humina at nanlupaypay si Perlas. Sa kabila ng pagdarasal ni Ricardo, lumala ang kalagayan ng asawa. Hanggang sa isang araw, dinala niya ito sa isang albularyo. Hindi pangkaraniwang sakit ang dumapo sa asawa mo, anang albularyo. Ito ay sumpa. Kagagawa ng isang mambabarang. Habang ginagamot ng albularyo si Perlas, sa bahay naman ni Ligaya, nagsasagawa siya ng ritual upang pagtibayin ang sumpa. Ngunit bigla na lamang siya namilipit sa sakit. Ang albularyo, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay nakikipag-usap na sa kanya sa espiritual na paraan. Bakit mo pinapasakitan ang babaeng ito? Galit na tanong ng albularyo sa pamamagitan ng bibig ni Perlas. Kinamumuhian ko siya. Naiinggit ako. Dapat siyang magdusa, sigaw ni Ligaya sa gitna ng sakit. Tigilan mo na ang iyong kasamaan, Ligaya. Kung hindi, ikaw ang mamamatay. Ngunit hindi sumuko si Ligaya. Lalo lamang siyang nagalit. Sinunog niya ang isang larawan ni Perlas sa harap ng itim na kandila. Sa kabilang dako, biglang nagliyab ang katawan ni Perlas. Nagmamakaawa si Ricardo. Ligaya. Tigilan mo na yan, sigaw ng albularyo. Ang galit mo ay magiging sanhi ng iyong sariling kapahamakan. Ngunit huli na. Sa sobrang galit at kapangyarihan, nawala ng kontrol si Ligaya. Ang apoy na sinindihan niya ay lumaki at sumiklab, sinunog ang buong bahay. Hindi na siya nakalabas. Sa ospital, unti-unting gumaling si Perlas. Ang mga pasa at sugat ay naglaho. At pagkalipas ng 9 na buwan, isinilang niya ang isang malusog na sanggol na lalaki. Nang mabalitaan ni Ricardo ang pagkamatay ni Ligaya sa sunog, isang malalim na panghihinayang ang bumalot sa kanya. Ngunit sa pagtingin niya sa kanyang asawa at bagong panganak na anak, nagpasya siyang magbagong buhay. Itinigil niya ang lahat ng kanyang kalokohan at naging tapat na asawa at ama. Ang kwento ni Ligaya ay naging babala sa lahat. Ang inggit at galit ay maaaring magdulot ng kapahamakan, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa sarili.